Hi guys! Today, let's do 500 peso makeup challenge. Grabe, mga 48 years na yatang nandito sa akin to. Yung my dollar store na hinol ko before. I'm really sorry guys. Alam nyo, nakalimutan ko na nga siya halos. Kundi lang may nag-comment. Kaya thank you sa pagpaparemind sa akin na kailangan ko na siyang gawin. At nang nasa plastic na to, yun lang yung gagamitin ko. Except, siguro gagamit ako ng sponge. Kasi may mga challenges na hindi kasama yung brush, hindi kasama yung sponge. Pero, ito, hindi kasama sa presyo. Kasi, ano na ba? Parang ang hirap. Worth 500 pesos. Kasama na yung brush. Kasama na yung tools. Pero huwag kayong mag-alala kasi yung mga gagamitin kong brush, yung madaling hanapin, mura, and feeling ko nga ito lang magagamit ko. Nilabas ko na siya. Feeling ko ito lang yung magagamit ko. Fashion 21 to, guys. And 50 pesos lang yata yan. For today's 500 peso makeup challenge, lahat ng gagamitin kong makeup from my dollar store. Meron sila sa Ali Mall, Cubao, and Alabang Town Center, Market, Shopsville, New EDSA Central Mall, Santa Lucia East Grand Mall. Kagaya ng most na videos na ginagawa ko pag gumagawa ko ng makeup look, laging bahala na si Batman. I will try my best na maging okay yung look na to. Okay, guys? Lagay muna natin yung aking, ano ba tawag dito? Hair velcro. Ayan. Ang dami nagtatanong sa inyo kung anong tawag dito. Ate, ano yun nilalagay mo sa hair velcro to, guys. Okay? Beauty Treats Double Cover Concealer. Meron siyang liquid and then meron siyang stick. Hindi ko to na-swatch nung time na binili ko siya kasi wala silang tester doon. So, yun lang ang downside doon. Pero mura yung mga products nila. And, oh! May applicator! Parang ang dark. And medyo ma-pink siya. Ayan, ang sinasabi ko. Wala siyang shade. Wala siyang shade. I'm sorry. Hindi ko masabi. Pero at least, it's cruelty-free. I-apply ko siya under eye area. Dito sa noo. So, tatakpan ko lang yung mga blemishes ko. Dito na rin sa gilid ng ilong dahil mapula. Okay, gamit tayo ng sponge. Mura lang tong sponge na to. Nabili ko to sa Divisoria. 698 Mall. And it's only 40 pesos. So, parang pumapatak siya isang piraso is 10 pesos. Ha! Ang dark! Try nga natin yung stick na part. Kasi ang dark eh. Ayan! Parang mas okay to. Ito na lang. Bango. Yung bango ah. Okay ba? Matte yung finish niya. Hindi siya masyadong malagkit. Kaya, carry lang. Beauty Face by Santi. Mineral Loose Powder. Ito ang gagamitin kong pang set. Mukhang dark na naman tong kinuha ko. Mukhang dark nga. Handa na ba kayo? Carry lang. And then, I realized, wala palang kasamang eyebrow pencil dun sa binili ko. O, buti na lang, meron akong mumurahin dito na EB Advance. Actually, kahit mumurahin siya, I love it. Drawing ko lang siya with little strokes. Bronzer, kasi ito yung gagamitin kong eyeshadow. She Makeup. Yan, ang laki. Ang laki, diba? And ang ganda ng kulay niya. I think ang gagamitin ko sa eyeshadow is ito muna. This one muna. Ito lang naman yung gagamitin kong brush, guys. Spread ko lang siya. Alam mo nyo, gamitin ko na lang yung daliri ko kasi ang tagal eh. Ayan. First time kaya tang gumamit ng parang orangey. Parang orange yung nasa eyeshadow ko. No? First time ko to. And there's always a first time. Ano kailangan ng brush? Pero actually, kailangan ko ng brush para sa ilalim. Ayan. Okay, so next one. Yung ginamit ko sa kilay. Gagamitin ko rin siyang pang eyeliner. Pero dito sa baba lang, sa lower lash line. Okay, and then let's smudge it out using yung brush kanina.
LA Colors Graphics Eyeliner. And nagtataka ako bakit ang mura lang nito. I think 49 pesos. Compared sa mall, di ba ang mahal ng LA Colors? Kung alam niyo yung dahilan, comment kayo sa baba, guys. Kasi hindi ko alam bakit ganun, di ba? Oh! This is not black! Oh, bakit? Oh, silver! Wala, nakakaloka. Paano to? Hindi ko nakita. Ba't hindi ako nagbabasa? Oo nga, nakalagay nga dito. Bakit? So, mamaya ka sa akin. Ito na lang ulit. Yung pangkilay ko, yung ginamit ko sa kilay, ito na lang yung gagamitin ko para sa eyeliner. I have a feeling nakakalat tong brown yung ginamit kong eyeliner. So, isusmudge natin siya, guys. So, para, alam niyo yun, para hindi siya kumalat. Kasi usually kapag iniwan mo siya na ganyan lang, dun siya nagta-transfer, yung kumakalat siya dito, yung nagkakaroon ka ng double eyeliner. So, ang tip ko dyan is smudge nyo na lang siya. So, parang smoky effect. The next one is mascara. Super Lash Mascara with jojoba. Ang brand niya is by Apple. Oh, laki! Magkano nga to? Wala pa siyang 50 pesos. Pwede na siyang panlinis ng chipon ng bote. Amoy damo. Kain natin to. Diyos ko po, napakalaki. Dahan-dahan lang, nakakatakot siya. Whew! Yun na yata yung pinaka-intense na application ng mascara na na-experience ko sa history ng Ann Klutz. Okay, next one. Since gusto ko talagang gamitin to, sayang naman kung hindi ko siya gagamitin, eh kasama na siya doon sa 500. Okay, ang gagawin natin, first time ever, maglalagay ako ng silver eyeliner. And, bahala na. Uy, in fairness, maganda! O, diba? Normally, dapat mauuna to before yung mascara. Pero, whatevs, okay na yan. Diba meron na akong eyeliner kanina, yung brown. Ilalagay ko siya doon on top of the brown eyeliner. So, hindi mismo sa lash line. First time ko to and I liked it. O nga pala, wala pa akong blush on. Gamitin natin yung sponge kanina. Ooh! Ito yung ginamit kong shade. Itong isa. Kasi ito yung darkest. And I think, what do you think? Ano bang tawag dito? Curtaining. Curtaining ba? Napanood ko kay Goss ito eh. Kay Goss Makeup Artist. I forgot yung tawag na. Parang curtain something. And then itong color naman na to, yung pinaka-pink. Yun yung gagamitin ko as blush on. Konti-konti lang. Kailangan kasi talaga to, guys. Hindi pwedeng wala. Nose contour is life. Kuha tayong konting powder para mag-blend siya. Oh, pak! Diba? Para-paraan para sa nose contour. Okay, last na tayo. Yung lips na lang. LA Colors ulit. And ito ay jelly gloss. Bagay kaya siya sa look ko. I don't know. Ay, good. Hindi siya ganun ka pigmented. So, gloss lang talaga siya. First time kong gumamit ng silver eyeliner and guess what? Nagustuhan ko naman siya. Siguro mas okay kapag yung black talaga na eyeliner yung ginamit ko and then yung silver. Pero so far, nagustuhan ko naman yung look na to. Sana nagustuhan nyo, guys. O, ayan na, 500. Siguro medyo lumagpas lang ako ng konti.
Sana na-enjoy niyo tong video na to and sana nakatulong. May mga upcoming 500 peso makeup challenge pa ako pero hindi ko pa siya nabibili. Idea pa lang siya. So, I was thinking nagagawa ako ng Daiso, Watsons, or siguro brand. Tingnan natin guys ha. Okay, yeah, thumbs up this video. Okay, so yun lang. Sana na-enjoy nyo at nakatulong itong 500 peso makeup challenge. Kung meron kayong request, comment lang kayo sa baba. Thanks for watching. Don't forget to subscribe kasi marami pa akong parating na videos guys and reviews and haul. Maraming salamat. See you again on my next video. Bye! Okay, alam ko magtatanong kayo ng update regarding dun sa makeup. So, foundation as you can see, hindi siya oily skin friendly. Alam ko magtatanong kayo ng update, kaya ayan, nag-update ako. Wala pang 4 na oras sa face ko yung makeup ha. Kaya tingnan nyo na. Pero in fairness ha, maganda yung eyeliner, hindi siya nag-budge. And yung mascara, wow! Yung mascara, I'm impressed. Kasi ina-expect ko kakalat siya. Walang kumalat sa aking, walang kumalat. And, yung eyeshadow andito pa, kahit hindi ako nag-primer. Actually, hindi siya eyeshadow eh. Blush on siya. So, yung blush on maganda. Maganda siya. Yun lang talaga. Yung powder and yung foundation is not oily skin friendly. Yung gloss, wala na, burado na talaga. Hindi na siya nag-iwan ng stain. So, para sa akin, ang pasado is yung eyeliner, yung blush, yung pangkilay talagang dati pang gusto ko yan. Yung mascara is good din. Yung foundation lang talaga. Not oily skin friendly. So, yun lang. Alam ko magtatanong kayo, nag-update lang ako. Hi guys! Wala pa akong nire-review yung setting spray ever dito sa aking channel. So, I will be trying itong Mehron Barrier